Bukod naman po sa mga biktima ng paputok, meron ding mga naaksidente at nasangkot sa gulo habang sinasalubong ang 2025 na dinala sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, Happy New Year! Yes, Connie, kaka-update nga lang ngayon dito sa East Avenue Medical Center at mula sa 23 ay 24 na yung firecracker-related injuries na naitala dito sa East Avenue Medical Center dito sa Quezon City. At Connie, pinakabata dyan yung 9 years old na naputukan sa kamay ng unknown na paputok, habang pinakamatanda naman ng 61 years old na senior mula sa Bukawi, Bulacan na tinamaan ng whistle bomb. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng comparative stats sa ospital kung marami ba ang naputukan sa salubong 2025 kung ikukumpara sa salubong 2024. Ngayong umaga, wala pang nadala na panibagong firecracker-related injuries dito sa ospital. Pero sa nakuha nating impormasyon, maraming aksidente na naganap sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon, gaya ng 11 anyos na bata na nabangga ng motor ng nakainom na rider habang nanonood ng fireworks. Marami ring kaso ng stabbing at bugbugan, kung saan isa sa pinakahuling dinala dito sa ospital ang isang lalaking taga Novaliches. Doon naman, Connie, sa Quirino Memorial Medical Center, dito pa rin sa Quezon City, sinabi ni Dr. Errol Gonzalez na simula December 31 hanggang sa mga sandali ito, nasa 70 na ang naitalang firecracker-related injuries sa ospital. Isa pa rin ang patuloy na naka-admit. Mas mataas ito sa naitalang 14 cases noong salubong 2024. So Connie, patuloy pa rin naka-standby ang mga medical personnel dito sa East Avenue Medical Center dahil nga may mga instances in the past na yung mga bata ay namumulot ng mga hindi sumabog na paputok at pinapasabog nila yan, at yung iba nga ay na-aksidente. Pero sana wag nang mangyari yan para hindi na nga tumaas yung statistics ng naputukan dito sa East Avenue Medical Center. Mula rito sa East Avenue, Happy New Year sa inyo, Connie. Happy New Year din muli sa iyo, Ian Cruz, at maraming salamat.